Isang napakalaking coincidence ang pagkikita nga nitong si Divina at si Mang Pascual. At naalala ni Mang Pascual ang mga nakaraan kung saan si Divina nga ang nag-iwan ng bata sa kanya sa pag-aakala niya na anak ni Divina itong si Princess. Ngunit ang katotohanan ay anak ito ni Charlene sapagkat pinagpalit niya ito para siguradong mas maganda ang magiging buhay ng kanyang anak. Ganun ka makasarili itong si Divina. Walang kaalam-alam itong si Divina sa mga nangyayari. Hindi rin niya alam na ang anak nga nitong si Mang Pascual ay ang anak ni Charlene. Dahil sa pagkakaalam niya ay ipinaampon na ni Mang Pascual ang bata at dinala na sa DSWD. Ang hindi niya alam ay inalagaan at pinalaki niya ito, at yun ay walang iba kundi ang laging nakakaharap ng kanyang anak at kinaiinisan na ito nga si Princess. Gumawa ng malaking desisyon itong si Mang Pascual. Yun ay para magkaroon ng kasunduan. Hindi na nila itutuloy ang naturang kaso laban kay Libby. Ngunit may dalawang kondisyon. Ang una ay kailangan nga ni Libby na magsalita sa presinto at sa harap ng mga pulis at aminin ang kanyang ginawa ay prank lamang at hindi talaga totoong may kasalanan itong si Princess. Nang sa ganun, maayos at malinis ang kanyang pangalan dahil yun naman talaga ang nararapat. Bukod pa roon, kapag ginawa niya yun ay makakalaya na sa pusoy at tuluyan din siyang makalabas ng kulungan. Natutupad na rin sa wakas ang pangako nga nitong si Princess dito kay Kuya Pusoy niya na gagawa ng paraan para makalabas dahil alam nito na wala siyang kasalanan. Ngayon ay malinaw na ang lahat at lumabas na rin dahil nalaman na rin ng buong mundo ang pinagagawa nga nitong si Libby. Lumuhod sa kanya ito ang kanyang inang. Alam niya na walang kapatawaran ang ginawa ng kanyang anak na si Libby. Malaki ang kahihiyan at kasiraan sa kanyang reputasyon ang ginawa nga ni Libby. Ngunit nagmamakaawa siya at kahit lumuhod umano siya ng paulit-ulit sa kanyang harapan ay gagawin niya. Mapatawad lamang niya. Ayaw niya kasi na pagdaanan nga ni Libby ang pinagdaraanan niya sa loob ng kulungan. Naiyak na lamang itong si Princess sa ginawa nga nitong si Charlene sa kanyang harapan. Ayaw niya ang ginawa kung saan binaba niya ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda ay parang natouch siya. Sana ay may ginawa ang kanyang tatay kung hindi lang ito may sakit noong mga time na na-frame up siya. Ngunit dahil doon ay naghirap siya sa loob ng kulungan. Kaya nasasabi niyang napakaswerte pa rin itong si Libby sapagkat may ina siya na handang gawin ang lahat para lamang mapatawad siya. Subalit naisip din niya sa kabilang banda na hindi ba't si Libby dapat ang gumawa noon sa kanya sapagkat ang lahat naman ay nangyayari ay kagagawan nga nitong si Libby. Siya dapat ang kumausap dito nga kay Princess at humingi ng tawad. Paulit-ulit na pinilit nga ni Charlene itong si Libby para lamang humingi ng tawad at huwag nang ituloy ang demanda laban sa kanya at nang hindi niya pagdaraanan ang buhay sa loob ng kulungan. Nung una ay paayaw-ayaw pa itong si Libby, ngunit napilitan siyang magsalita at maghingi ng sorry. Ramdam naman itong si Princess na tela hindi talaga totoong sorry ang ginawa niya, ngunit patatawarin niya ito alang-alang sa kanyang inang si Charlene. Ang pangalawang kondisyon pa na sinabi nga ni Mang Pascual ay kailangan lumayo na nga sila at huwag nang magpapakita sa kanyang anak-anakan na ito ang si Princess, nang sa ganun hindi na siya mapapatrobol sapagkat nalaman niya na gulo lamang ang dulot ng pamilya nila Charlene dito sa kanyang anak na si Princess. Noong una ay hindi lubos maintindihan ni Princess ang naging desisyon ni Mang Pascual kung bakit maging itong si Charlene ay kailangan niyang layuan. Sa pagkakaalam niya kasi wala namang nakikigulo kundi ito lamang si Libby na may malaking insecurity. Ngunit sumigaw na nga si Mang Pascual na kailangan sundin niya ito at huwag nang antayin na mapapahamak pa siya o may masamang mangyari sa kanya bago siya makinig. Sa kabilang banda, matapos ngang maayos ni Charlene ang gulo ng kanyang anak ay hindi naman niya matitiis na ito nga si Divina ay patuloy na lumalapit sa kanyang asawa. Litong-lito na siya at naiinis siya sa presensya nga nitong si Divina kung saan palagi itong sumusulpot tuwing may problema. Tila ba gusto niyang makisawsaw at gusto niya talagang sumali sa kanilang pamilya. Kaya naman hindi nakakayanin niya nitong si Charlene na pakisamahan pa itong si Raymond. Pakiramdam niya
ay na-out of place na nga siya at kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili. Kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Hindi niya kaya masikmura na laging nakikita itong si Divina sa loob ng kanyang bahay. Lalong-lalo na at kapit na kapit ito sa kanyang biyanan. Hindi magugustuhan ni Sherlyn ang pangyayaring iyon, kaya naman minabuti ni Sherlyn na iwanan na muna itong si Raymond hanggang sa matauhan nga siya.